Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, April 22, 2025. Pasadahan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ito pong sinasabi po ng Defense Council ng alleged victims ng EJK na si Attorney Conte, Christine Conte, na ayon sa kanya, pwede na raw yung sidula, barangay certificate para patunayan ang identity ng alleged victim ng extrajudicial killing relative to drug o to war on drugs. Sapagkat po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa isang krimen, if a person is accused of killing someone o a certain victim, dapat yung biktima na yan ay ma-identify. Sino ba yan naging biktima na yan? Anong pangalan niya? Anong mapapagkakilanlan sa kanya? Sapagkat inakusahan mga isang tao na pinatay niya si Mr. A, for instance. So, kailangan, Mr. A has to be identified. Makilala siya. At patunayan kung ano ang ikinamatay niya at sino ang pumatay. O sino ang mastermind sa pagpapatay sa kanya by way of autopsy and mga testimonial evidences ng mga eyewitness. Kailangan po yun sapagkat in a crime, the conviction requires proof beyond reasonable doubt. Wala pong alinlangan na itong tao na ito ang pumatay kay Mr. A. Kaya kailangan talaga mayroong proper identification kay Mr. A. At sino ang kumakatawan kay Mr. A sa kaso na yan? Sino ang complainant? Hindi mo pwedeng si Atty. Conte ang complainant. Siyempre hindi. At ano ang relation ng complainant na yan doon sa pinatay? Ngayon, kung walang complainant, hindi yung police. As the representative of the state. So, pero kailangan well identified. So, hindi po pwede yung sinasabi ni Atty. Conte na basta mag-certify may barangay certification, this is to certify that Mr. A is a residence. Una, napakabilis, napakadaling kumuha ng barangay certification, magbayad ka lang ng clearance fee, bibigyan ka na, no? So, kailangan, sa ngayon, ang ano natin is the national ID. Mayroon tayong national ID na ipinatutupad ng gobyerno. So, isyuhan ng gobyerno. Ngayon, kung wala pang national ID, alam naman natin, it is public knowledge na hanggang ngayon, hindi lahat nabigyan ng national ID. Kahit yung NBI clearance at the time before the person was killed. Paano kung wala siyang barangay clearance dahil criminal nga? NBI clearance dahil addict nga, may mga kaso. Ay, problema niya yun. Pero insofar as the trial of PRRD is concerned,
before the ICC itong mga kailangan ng mga identification to prove that there is really that victim at saka yung mga corresponding autopsies nila at yung mga testimonial evidences na talagang pinatay ito ng pulis at yung pulis na yan talagang inutusan siyang patayin. Hindi po pwede yung general statement, yung general policy of the Duterte administration to the effect na sinasabi niya in terms of verbal orders, yung mga adik, arestuhin nyo, hulihin nyo, pag lumaban, patayin nyo. Anyway, yung mga ganong statement, that is lawful. Sapagkat talagang tungkulin ng pulis yan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Na pag lumaban yung mga kriminal na kanilang inaaresto, hinuhuli, bago sila mapatay, edi yun na muna ang patay nila. Under the principle of self-defense, that is a valid order. So hindi po pwede yung sabihin na ito biktima ng AJK ito. Pinatay ng pulis ang ganang operation dahil sa utos ng Pangulo na patayin. In the first place, wala namang ganang order na basta patayin na lang. Pag may nakita kang adik, baril mo, patayin mo. The instruction is kapag lumaban, ay di barilin nyo. Which is actually without saying that order, without verbalizing it, naroon na yung kasama na yun sa tungkulin ng pulis na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sinumang kriminal na maglalagay sa buhay nila sa panganib. So in other words, itong mga kung dito po sa ating local court yan, and we believe na ganun din naman sa ICC, wala pong krimen na ma-establish against PRRD. So tama po yung Defense Counsel na there should be a proper identity by way of identification. At pinaka ano po talaga dito, itong national ID. Although in the absence, pwede na sa tingin natin yung NBI clearance na nakuha ng alleged victim before he was killed. Kasi hindi naman pwede ngayon mag-issue ng clearance sa NBI. Patay na, i-issuehan pa nila ano yun. Kailangan niya nung NBI clearance bago pa mangyari yung alleged na patayan. In relation to this, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, meron po tayo nakita sa balita na isang babae na di umano binayaran siya nila de Lima at ni Trillanes para tumistigo laban kay PRRD. Ngunit ayon sa kanya, hindi niya pinirmahan yung affidavit na ginawa para sa kanya sapagkat hindi niya maatim sa kanyang konsensya yung mga kasinungalingan allegedly committed by PRRD. Kaya umurong siya by refusing to sign the said affidavit. At ayon sa kanya, ang pangako sa kanya, katulad daw sa kay Las Cañas at kay Matubato, babayaran siya ng 500,000 pag-appear niya sa Senate at another 500,000 pag-appear niya sa ICC as witness against PRRD. Well, ito po ay dapat tingnan ng mabuti. At itong testigo na to,
could be a material witness also on the part of the defense to the effect na itong mga kaso na ipinail kay PRRD o against PRRD before the ICC ay talagang mga fabricated, exaggerated, at talagang walang katotohanan. The reason why there is a need for identification of the alleged 30,000 victims of the war on drugs. Kaya kailangan po talaga, if it cannot be proven, then PRRD must be acquitted following the principle and criminal law that proof beyond reasonable doubt is the quantum of evidence necessary for conviction in any criminal case. Hindi po pwede yung sinasabi ni Atty. Conte na barangay clearance o kaya sidula. Alam naman natin, napakadaling mag-issue ng sidula ang mga barangay. Ganun din ang mga barangay clearance na yan. Kahit na yan, kabitan pa ng picture, there should be a proper identification of the alleged victim with respect to his identity and with respect to the cause of death in terms of autopsy report at eyewitness account kung sino talaga ang pumatay. Kasi alam naman natin hindi naman si PRRD talagang actual na pumatay dyan. PRRD is just implicated supposedly as the mastermind, being then the president who launched the so-called war on drugs. So, kailangan po yung proper identification as to the victim individually. Hindi po pwedeng wholesale yan, pangkalahatan. Otherwise, that could be a generalization which cannot be. Another thing po, yung issue, yung sinasabi ni Madam Castro in relation to drastic drop of rating of approval and trust rating ng ating Pangulo. Ang sabi ni Castro, ang 200 o 2,000 respondents cannot be a reflection. It does not reflect the sentiment of 100 million Filipinos. Ungas pala itong si Castro. Sa survey, random taking. Kumbaga nagra-random ka because you cannot ask actually the 100 million Filipinos. So you get a sampling. Yan po yung survey. Ngayon, ang sabi niya, una, yun nga, 2,000 respondents in a survey cannot be a reflection of the 100 million. Yun ang sabi niya. Pangalawa, ang sinasabi niya, baka itong respondent na ito ay hindi nakareceive ng tulong mula sa gobyerno, ayuda. Ungas pala din ito si Castro. Kung itong respondents na ito, bago mo tanongin ay pinagbibigyan mo ng ayuda, naturalmente, pabor ang sasabihin sa gobyerno. Sinuhulan mo kasi. Kaya, ang sasabihin nun, pabor, hindi na sorbe yun.
hindi na objective. You are no longer interested of getting the objective opinion of the respondents. Binayaran mo na eh. Kaya ito si Castro, katulad ng mga amo niyang bangag, parang bangag na rin mag-isip. Sa halip na pag-isipan kung bakit ganito bagsak ang trust and approval rating ng amo niyang bangag, panay ang palusot. She tries to justify with irresponsible comments na mga illogical at mga kumbaga incompetent. Nagpapatunay lamang na mismo si Castro ay hindi alam ang kanyang trabaho at hindi alam ang kanyang sasabihin kasi nga panay kasinungalingan. At sinasabi pa niya na itong survey na to na nagpapakita na bagsak ang trust rating at saka approval rating ng Pangulo. Hindi lang ng Pangulo. Ito makikita mo yung kay Escudero as Senate President at saka kay Martin Romualdez as Speaker. Parehong bagsak. So nakikita lang nila, nakikita ng sambayanan na talagang walang ginagawa itong gobyerno na to. Both the executive and the legislative. Sapagkat totoo naman talagang wala silang ginagawa kundi papagsakin ang mga Duterte. They are focusing on how to eliminate the Dutertes, specifically Digong and Vice President Sara. Instead na mag-focus on how to solve the problems. Alam naman natin ang problema ngayon. Yung kahirapan, dulot ng inflation, pataas ng pataas, ang mga presyo ng prime commodities, yung criminality, yung corruption in the government especially, yung mga inaction, wala silang ginagawa, panay daldal lamang against the Dutertes. Ito yung problema talaga. Pero ang ginagawa nila, diverting the issue into Dutertes, hoping na mapapaniwala nilang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan. Yung mga sinasabi ng mga tao, nagsasabi ng totoo, na ito talaga ang problema ng bayan na hindi masolusyonan, pinalalabas lang nila fake news. Pag ganito na ganito, wala talagang mangyayari sa bayan natin. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Nagpapakita lamang po talaga na sila mismo hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Or maybe, they're not willing to do what they need to. Sapagkat they are preoccupied with how to steal the money of the people. At binubula lang nilang tao in terms sa bayuda. Yun na lang ang kanilang pagbango. Pero yung mga majority na matatalino, alam na nga kalukuhan itong pinagagawa ng gobyerno. The very reason why bagsak ang approval at trust rating ng Pangulo. And worst thing, wala pang nakikita tayong improvement. 3 taon na itong problema na ito. So instead of improving, ang nakikita natin is even more worsening. Lalong palala. Bakit? Kasi nga walang ginagawa ang gobyerno kung paano ito matutugunan. Busy sila dito sa politika para masigurado na comes the 20th Congress,
ma-impeach nila si Inday Sara. So yan ang problema. Ito ang totoong problema, Claire Castro. But you refuse to recognize it as a problem. Ang sinasabi nyo lang, mga fake news. Pagka ganito talaga, ang ibig lang sabihin niyan, you are not really serious on how to solve the problems being aired by these bloggers, by the people who are respondents of the service. Instead na kilalanin, i-recognize yung result as a reflection of the problem of the nation, sasabihin nyo fake news. Kung fake news ang tingin nyo, talagang hindi nyo yan. You will not exert effort to resolve the problem. Kasi nga, pinalalabas yung fake news. Or maybe yun ang paniniwala nyo, fake news. So instead of improving, that is getting worse with these issues confronting us. Kaya po talaga kailangan itong gobyerno na to talagang itong administrasyon na to talagang dapat mapalitan at the earliest time possible. Inuulit po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. There is still the danger of impending war with China. In fact, ayon sa mga balita, maraming mga marine soldiers na dumating sa Pilipinas under the guise of military exercise. But ano man ang sabihin nila yan, it cannot be denied that it is already a preparation for war. In fact, nagbigay dyan ng instruction si Browner dito sa, I think, parang dito raw sa second infantry na nakabase sa Rizal. Ang sinasabi ni Browner, giving an instruction to protect Metro Manila as the seat of power. So, dalawang interpretation dyan sa sinasabi ni Browner. Instructing the armed forces to prepare to defend Metro Manila. Externally, pwedeng yung sinasabi natin na due to impending war with China. Internally, pwedeng itong kudita to unseat Marcos. Sapagkat alam din po naman natin, mayroon din kumakalat within the PMAs, the retired generals na talagang sinasabi nila na worse ang nangyayari ngayon sa kasalukuyang administrasyon. At nakikita nila it is really worsening instead of having it improve. Lalong lumalala ang problema within the administration, particularly itong hierarchy corruption na hindi na po mapigilan. Itong palalang kahirapan ng sambayan ng Pilipino at itong ipinakikita ng administrasyon na panay pamumulitika sa halip na pagtuunan ang problema ng bayan. Nakikita din ito ng mga retired generals at whether we admit it or not, itong mga retired generals na to ay meron itong malakas na impluensya sa mga active personnel ng both armed forces and the PNP. At talagang, kumbaga, they are getting impatient. So, any moment, pwede kasi itong makipag-usap sa mga civilian leaders
specifically BP Sara, para planuhin kung paano mapapatalsik yung bangag na Pangulo kung hindi ito kusa loob na magbibitaw. Which is most likely hindi naman talaga magbibitaw yan, magre-resign, hindi yan gagawin. So, maliwanag po na itong instruction ni Browner to defend Metro Manila as a seat of power, it can be taken to mean both from internal and external danger. In every way, talagang concern ito ng majority Filipino people. At dapat paghandaan din natin ito in terms of replacing the addict president with someone new, the vice president for that matter, in the person of Inday Sara. Ito po ang dapat nating pag-ukulan, gawin, at dito dapat tayo nakapokus. Sapagkat hindi na po tayo makakaasa sa bangag na Pangulo for whatever improvement. Yung nasa gobyerno naman, mga nakapaligid sa kanya, katulad ni Bersamin, yung kanyang gabinete, Remulla, especially si Gibo, si Anyo, lahat po ng mga taong yan, yung Remulla, PNP chief, si Browner, lahat po ng mga taong ito ay nagsisindikato na with the president. Kaya nga sila nagplano kung bakit isinuko nila si Digong sa ICC even without warrant of arrest issued by the ICC or without request for cooperation. Kusang isinuko ng ating gobyerno si PRRD sa ICC hoping na kapag nawala siya, madali nilang ma-eliminate si BP Sara at wala nang hadlang sa kanilang ginagawang pagsasamantala sa sambayan ng Pilipino. Ang hindi po nila inasahan ay nagbumirang sa bangag na Pangulo ang mga kanilang ginagawang kabulastugan. And this is a good manifestation ng pinakikita ng sambayan ng Pilipino, ang kanilang distrust, ang kanilang disapproval sa kung ano ang ginawa ng administrasyon sa dating Pangulong PRRD na itinuturing ng sambayan ng Pilipino as the best president ever that the Philippines had. At dahil na rin sa inggit ng bangag na Pangulo na hindi niya ma-achieve ang popularity na na-achieve ni PRRD, kaya isinurrender sa ICC to make it appears that PRRD was the worst president. Yun talaga ang layunin dyan. Pero yung ganyang decision ay nagpapakita lamang yan ng isang kabubuhan sa bahagi ng bangag na Pangulo. O maybe, nagpapakita na hindi na talaga siya nakakapag-isip ng tama sapagkat kinakain na ng cocaine
ng illegal drugs sa kanyang utak. At sinasabi nga ng maraming expert na talagang malala na ang pagiging addict ng ating Pangulo. Sapagkat kahit sa kanyang pagsasalita sa publiko ay dumudugo na yung kanyang mga gums, yung ilong, which is a manifestation of a very serious sickness caused by these illegal drugs. So talagang hindi na makakapag-isip ng tama yan. So dapat sa lalong madaling panahon, matanggal na talaga siya sa Malacanang at ma-install na si Pepe Sara. Ngayon, sasabihin po nila na ang sinasabi natin dito ay inciting to sedition. Well, whatever the term is, the fact of the matter is that we're expressing our opinion, our belief na ito na yung plight. This is now the plight of the nation with BBM as President of the Republic. Question is, can we be faulted with our opinion? Can we be faulted with our beliefs that the incumbent president is no longer capable of managing the country, being the captain of the ship? Well, kahit ano pang sabihin nila, but we cannot be stopped from saying this because we believe that this is the only way for us to survive. We are at the verge of survival. We are at the verge of collapse and we need to survive. And the first thing to do is for us to replace the captain of the ship with a person who is in his right mind, and that is Sara Duterte so far as Vice President at ibinoto ng sambayan ng Pilipino. Siya talagang dapat na pumalit sa Pangulo kapag ang Pangulo is already incapable of performing his duties. So, by replacing the President with Inday Sara as Vice President, that is constitutional. This is in accordance with law. How can it be an inciting to sedition if we are telling what is our opinion and belief on the matter? Ours being a democratic country. Pero siyempre ang pinalalabas ng administrasyon, anything that is against them is inciting to sedition or fake news. Yun lang naman palagi ang kanilang justification. But seriously speaking, hindi na po pero ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Obserbahan po natin ang nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. It's no joke. We are at the verge of collapse. We have to act now because later should be late. Sabi nga ng isang popular na kanta, it's now or never. Dapat po palitan na natin ang ating Pangulo. Pansamantala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming salamat.